Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong May 10, 2025. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng isang ordinansang nagtatakda ng sistematiko at regular na registration, updating at coordination mula barangay hanggang city level. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Konsehal Cestor Hernandez na may akda ng naturang ordinansa, ito ang kauna-unahang local policy sa bansa na nagtatatag ng isang organisado at structured na Barangay Skilled Worker Registry o BSWR. Inaatasan nito ang bawat barangay na bumuo ng BSWR upang mangalap, kilalanin at itala ang mga skilled at unskilled workers sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa impormasyong kailangang itala ay ang buong pangalan, tirahan, contact details, petsa ng kapanganakan, kakayahang pangtrabaho, natanggap na sertifikasyon at pagsasanay, at iba pang patunay ng kwalifikasyon. Mahalaga ang mga ito sa pagbuo ng barangay database para sa mas mabilis na job matching, pagsasanay at livelihood assistance. Tinitiyak ng ordinansa ang database ay mananatili ligtas at confidential at gagamitin lamang para sa employment facilitation. Ang Public Employment Service Office o PESO ang mga ngasiwa sa barangay registries at sa itatatag na citywide skilled workers database. Sila din ang makikipag-ugnayan sa mga negosyante, industriya at training institutions upang ipatupad ang mga programa sa career alignment, skills training at employment assistance. Upang mapanatili ang accuracy at relevance ng database, magsusumite ang mga barangay ng quarterly report sa PESO para sa monitoring at coordination. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Handa na ang Commission on Elections o COMELEC sa Batangas City sa gaganaping local and national elections sa May 12 ayon kay COMELEC Officer Attorney Albert Zara. Ayon kay Zara, nakipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa mga aaktong miyembro ng Electoral Board mula sa DepEd at sa Batangas Component City Police Station upang masiguro ang kaayusan at katahimikan sa mismong araw ng halalan. Ipinabatid din niya na naging maayos ang kanilang isinagawang final testing and sealing ng mga vote counting machines na gagamitin sa 284 na clustered precinct sa lungsod. Mayroon aniyang voters assistance desk sa mga polling centers upang malaman ng mga botante kung saang presinto sila boboto. Bukod sa mga ipinadala nilang voters information sheet sa mga botante, maaari din aniyang gamitin ang online platform na COMELEC Precinct Finder. Ang pagboto ay magsisimula ng 5 ng umaga para sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis, habang ang mga regular voters ay mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Binigyang diin niya na ang mall voting precinct sa SM City, Batangas ay para lamang sa mga registered voters ng Barangay Gulod Labak dahil wala itong paaralan na maaaring gamiting polling center. Inaasahan aniya na mataas ang voter turnout ngayong taon kung kaya't pinaalalahanan niya ang mga botante na magdala ng listahan ng iboboto upang maging mabilis ang proseso. Payo niya na magdala ng ID ang mga botante upang may mapapagkilanlan at nagpaalala na sundin ang tamang pag-shade ng balota. Siniguro din niya na malalaman na din agad ang resulta ng local elections sa gabi ng May 12. Nakiisa ang Batangas Media Citizen Council sa paggunita sa World Press Freedom Day 2025 na itinaguyod ng Philippine Press Institute via virtual platform kamakailan na naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng malayang pamamahayag at protektahan ang mga karapatan ng mga mamamahayag sa paghahatid ng tama at walang takot na pag-uulat sa publiko. Narito ang report. Ayon kay Batangas Press Club President Jonald Rayos, kasabay ng pagtanggap sa katotohanan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ay isang malaking hamon upang matiyak ang pagiging responsable sa pamamahayag at dala ng makabagong teknolohiya ay ang matibay na pananalig sa paglaban ng pagkalat ng fake news. Lumagdamang miyembro ng Naturang Council at media practitioner sa isang Covenant for Free and Responsible Journalism kung saan nakasaad dito na ang mga mamahayag ng lalawigan ng Batangas at mga katuwang na stakeholders ay naniniwala sa isang halalang makatotohanan,
maayos at may kredibilidad na maghatid ng tamang balita at magiging kaisa sa paglaban sa pagpapalaganap ng fake news. Tema ng pagdiriwang ay media at publiko magkatuwang sa paghahatid ng balitang totoo para sa eleksyon 2025. Para sa Palakat Weekend News, kasama sina Ivan Barsa at Monina Fernandez, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Nagsimula na ang 65 kabataang Special Program for Employment of Students o SPES grantees sa 20 araw na summer job sa iba't ibang departamento ng pamahalaang lungsod noong May 5. Ang detalye sa ulat ni Vanessa Villena. Layunin na naturang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na ipinatutupad ng Public Employment Service Office o PESO na mabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ang mga mag-aaral ngayong bakasyon lalo't yung mga estudyante na may kakulangang pinansyal. Sumailalim ang mga ito sa orientation bago magtungo sa itinalagang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Tatanggap ang bawat SPES ng 12,000 allowance para sa 20 days na pagtatrabaho kung saan 60% nito ay mula sa pondo ng city government. Samantala, 40% ang manggagaling sa pondo ng DOLE. Kasama rin sa benepisyong matatanggap ng mga grantees ang GSIS insurance na may 60,000 pesos death claim at 5,000 pesos medical o hospitalization claim. Kasama si Jeffrey Maranan, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Dumalo ang mga bonsai enthusiasts sa bonsai show and competition na isinagawa sa Plaza Mabini noong May 2 to 4. Ang detalye sa report ni Marie Villena Lualhati. Ang bonsai show and competition ay proyekto ng Bonsai Alae na kinabibilangan ng mga bonsai hobbyists sa lalawigan sa pakikipagtulungan sa Bonsai Soseki Alliance of the Philippines Inc. at sa lokal na pamahalaan. Nagsilbing kinatawan ni Mayor Beverly Di Macuja si City Agriculturist Flor Alvarez sa nabanggit na okasyon. Ipinabatid niya na hangad ng punong lungsod na makapagbigay ng pagsasanay sa mga residente hinggil sa bonsai making na ani ay magandang aliwan at pagkakitaan. Nais din ni Mayor na maging bahagi ito ng turismo ng Batangas City. May 100 bonsai trees ang kalahok sa kompetisyon. Bahagi rin ng 3 araw na exhibit ang bonsai lecture, demo at workshop.
Kasama si Elmer Zaraspe. Ito si Marie Villena Luwalhati reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panunood.